Isang malaking trade ang posibleng humanig sa PBA. Hindi lang isa, kundi dalawang players ang isasakripisyo para sa isang star. At ang mas nakakagulat, hindi sa San Miguel pupunta ang player na to, kundi sa TNT. At teka lang, kasabay nito, may usap-usapan pa tungkol sa isang NBA All-Star na posibleng pumasok sa liga. Pero bago natin himayin yan, kung solid ka sa PBA updates at gusto mo ng ganitong klaseng balita, hit that like button, subscribe, at samahan mo ako. Salamat. Simulan natin sa pinakamainit na pangalan ngayon, si Cedric Fairfield. Dalawang powerhouse teams ang nagagawan sa kanya, San Miguel at TNT. Pero sa huli, TNT ang nanalo, at ayon sa mga source, may malalim na dahilan kung bakit hindi lang ito simpleng desisyon. Pinag-aralan daw ni Fairfield ang sistema ng SMC teams, lalo na kung paano ginagamit ang mga player, at ayaw niyang mangyari sa kanya ang nangyari sa iba, na kahit gumaganda na ang laro, bigla kang mauupo sa bangko. Kaya TNT ang pinili niya, pero hindi libre ang ganitong klaseng talent. Dito na papasok ang matinding twist, dalawang players ang posibleng ipalit. At unang pangalan, Reyna Ambatak, oo, isang proven scorer. Pero bakit siya? Simple, consistency issues at clutch moments na hindi na-convert. May mga pagkakataon daw na nag-collapse ang TNT sa crucial play, at isa siya sa mga tinitingnan. Dagdag pa dyan, lumilitaw na concern na rin ang injuries. At kung pagsasamahin mo yan, nagiging risky investment siya para sa future. Mula sa dating 17.5 points per game, bumaba siya sa halos 10 points ngayon. Malayo sa dati niyang finals MVP form. Hindi lang si Ambatak ang involved. Kasama rin sa options, si RR Pogoy, o kaya naman si Mike Nieto. At kung mangyayari ito, mukhang papasok ulit ang Blackwater sa eksena, at alam naman natin ang reputasyon ng ganitong galaw. Kayo na ang humusga kung patas ba o hindi, pero ang malinaw, malaki ang halaga ni Fairfield, at TNT is going all in. Dahil hindi nakuha ng San Miguel si Fairfield, may backup plan sila. At isa sa mga pangalan na lumulutang, Mark Nonoy, pero may drama rin dito, bigla siyang nawala, umalis, at bumalik na parang may pinagdadaanan, at ngayon, lumabas na may personal siyang pinagdadaanan bago pa ang conference, kaya pala mali ang initial judgment ng marami, pero sa kabila nito, interesado pa rin ang SMB sa kanya. Bakit? Dahil sa kanyang hustle, playmaking, at energy, may konting pagkakahawig pa nga siya sa style ng mga elite guard sa liga. At kung akala mo tapos na, ito na ang pinakamalaking tanong. Paano kung may NBA All-Star na pumasok sa PBA? Yes, you heard that right. DeMarcus Cousins, 2011, dominant center, at sinabi niya mismo, open siya maglaro sa PBA, as long as it makes sense. Meaning, kapag tama ang offer, papasok siya, at kung may team na kayang kumuha sa kanya. SMC or MVP groups, at ngayon, isang team ang desperate for reinforcement. Magnolia, hindi nagde-deliver ang current import nila. At mukhang may hinihintay lang sila, isang pamilyar na pangalan. Nick Rakocevic, dating dominant import, rebounding machine. At may history na sa team, kapag natapos ang season niya abroad. Posibleng bumalik siya agad, at doon pa lang, mag-iiba na ang takbo ng Magnolia. Ngayon, ang tanong, panalo ba ang TNT sa Fairfield trade? Tama bang isama si Ambatak, at gusto nyo bang makita si DeMarcus Cousins sa PBA? Comment down below, gusto kong marinig opinion nyo, at kung gusto mo pa ng mas malalim na kwentuhan, updates, at breakdown sa mundo ng basketball, this is Race Hoops Universe, kung saan hindi lang tayo nanonood ng laro, binabasa natin ang galaw ng liga. Don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell, dahil dito sa channel na to, laging may inside play.